Mainit na usapin ang sunod-sunod na underwater drone na nakikita sa mga katubigan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayon. May hinala kasi na ginagamit ito ng umano'y foreign power para magmanman sa bansa. And without naming any foreign power, these incidents are not happening in isolation. All of these seem to point to a pattern of a foreign power trying to know more information about the country. Pero iba itong ginawa ng first-year high school student na si Zarina Luis Adriano. Ito ay ang Aerator Unmanned Surface Vehicle, aka aquatic drone. Solar-powered ito at dun pa lang, eco-friendly na. Heto pa, nakakabawas dito sa oxygen depletion, partikular sa mga freshwater gaya ng sapa at karamihan sa mga lawa. Kapag kinukulang kasi sa oxygen ng tubig, nangangamatay ang mga isda. Bagay na palagi umanong problema sa bayan ni Luis sa San Luis, Isabela. I was really worried about the fish in our local pond due to the climate change and the rising of water temperature. They seem to be struggling, and I learned that sometimes they don't get enough oxygen in the water. Favorite daw talaga ni Luis ang biology at nagsimula raw itong drone bilang school project noong nakaraang taon. Kaya naman, naisipan niyang ipagpatuloy ito kasama ang kanyang ama. Kasi nasa designing ako ng mga ng marine and offshore. Siguro, yun na lang siguro na itulong ko sa kanya, dun sa idea niya. Hindi pa man aktwal na nagagamit pero ayon sa testing na ginawa ni Luis, tumatagal ang drone na ito ng 8 oras. Ito pa raw ang strengths niyan. Offers several advantages over traditional aeration methods. It can access hard-to-reach areas of the pond that might be difficult or impossible for traditional aerators to reach. It can cover a larger area more quickly and efficiently, ensuring that more of the water receives adequate oxygen through the use of bubble curtain technology. All it takes are skills and passion. At tiyak na tulad ni Luis, ang ideya mo, makagagawa ng malaking pagbabago. Mobile Journal, Amy Atienza po. Hatid ang mukha ng balita. Sa puso ng Surigao, bago pa sumikat ang araw, kayod kalabaw na ang mga kapatid natin sa paghahanap ng ginto. Ito'y kabuhayan na minanaraw nila mula sa kanilang mga ninuno. Yung maraming maiitim sa lupa or kaya sa sand, maraming mga maiitim. Doon mo makikita, pag surface talaga, margaha at ginto talagang nagsasama. Mano-mano lahat, mula sa paghuhukay, paghihiwalay ng lupa at ginto, hanggang sa pagtitimbang at pagpresyo. 5 tao ang nagtutulungan sa kada minahan. Sila-sila rin ang naghahatian sa kitaan. Maganda rin naman ang bayaran, 500 hanggang 1,500 pesos bawat isa. Pero dugot pawis ang puhunan, basta ito lang daw ang iniisip nila. Mas takot kaming magutom kaysa mamatay. Parang ang mindset namin, gusto naming yumaman, gusto naming may pagkain, gusto naming may bigas. Nang dahil sa pagmimina, marami ang nakapag-aral at nabigyan ng mas magandang pagkakataon sa buhay. Pero maging silang aral na, bumabalik din sa minahan. Pag-graduate ko po, yun na. Nagmina na agad ako kasi alam ko na mas malaki ang kita sa pagmimina kaysa magtrabaho po. Sa ngayon, mabilis at madali para makakuha ng ginto sa kanilang lugar. Pero walang kasiguraduhan kung hanggang kailan ito magtatagal. Bawat butil ng gintong kanilang nahuhukay ay may kasamang pangarap. Pangarap na balang araw, gaganda rin ang takbo ng kanilang buhay. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Meet Kwak Kwak, ang wingman dog na alaga ni mototaxi at delivery rider na si Christian Lacson mula Angono, Rizal. At dito nagsimula ang kanilang story. Nito lang nakaraang taon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan ng kanyang girlfriend. Tiyempong may nakita siyang isang lalaki na naglalako ng mga itik sa daan. Bumili siya ng isa na pinangalanan niyang si Kwak Kwak. Maamo si Kwak Kwak, kaya na-train at nasusuotan niya ito ng diaper. Simula noon, kahit saan magpunta si Christian, kahit pag nasa trabaho siya bilang delivery rider mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, kasama niya na si Kwak Kwak. Gusto ko naman yung maiba kasi parang sa madaling araw kasi wala kang kasama, parang may kausap ka. Saka yung
ibang tao kasi natutuwa sila pag nakikita yan. Parang nagiging maganda yung pakiramdam. Mula Cali hanggang sa mga mall, Gina G itong rumampa. Mula Rizal, Maynila, at Aba hanggang Nueva Ecija, narating na nila. Ngayon, happy na siya with his family, pero mas naging happy pa si Christian dahil si Kwakwak nadagdagan pa ng 3. At ang plano pa niya, the more, the merrier. Kung mag-aalaga kayo, dapat maging positive. Kailangan nila ng tamang pag-aalaga kasi para maging malusog sila. Kailangan lang ng tiyaga. Kailangan everyday silang naliligo. Sa bawat hamon sa buhay, hindi raw dapat mawalan ng dahilan para lumaban. Pwedeng hugutan ng lakas ng pamilya, kaibigan, pati na ang pet babies. Mobile journalist Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita.